Hello mga katito, kumusta po tayong lahat? Ito na naman po si Tito's Random World Search for Truth Channel. May pag-uusapan po tayo ngayon. Ito ay medyo mainit-init pang balita. Kahapon lang ito naglabasan ng mga balita na isa po itong what is this? Inaabangan ng sambayan ng Pilipino. Alam niyo mga kaibigan na kagulat-gulat nga ito dahil nga kung ilang araw na lang masona na ng Pangulo. But ito yung bumulaga na balita mga kababayan ay tungkol po ito dito sa update ng pagkamatay ni Sir Paulo Tantoco. Ito yung anak ng may-ari ng Rostans. Ito yung tagapagmana na batang-bata, 44 years old lang po ito. Hindi kami bulag na napupulag-bulagan. Hindi kami binging na nagbibingi-bingihan. Hindi kami pipisa na ilang sa katahimikan. Alam namin lahat kung anong katotohanan. Kung matatandaan po natin mga kababayan, ito po ay namatay noong March 8. Ang issue kasi dito, ito si Mr. Paulo Tantoco o si Sir Paulo Tantoco. Ito po si Sir Paulo Tantoco is part ng entourage ng First Lady Lisa Marcos. Ito po yung nagpunta, kung matatandaan po natin, nagbiyahe po ang ating First Lady at maraming kasama. Ito po ay official travel ng First Lady na dineclare na ito yung tungkol sa Manila International Film Festival na ginanap noong March 4 to 7 sa Hollywood. At nagkaroon po sila mga kababayan ng MIFF Tribute Gala doon sa Beverly Hilton Hotel. Ngayon mga kababayan, ano itong Beverly Hilton Hotel? Dito po siya, si Mr. Paulo Tantoco, natagpo ang patay. At ito mga kababayan, mga kaibigan, si Mr. Paulo Tantoco ay namatay nung March 8. A day after nung mag-celebrate sila ng MIFF Tribute Gala dito sa parehong hotel na nandito kasama ang ating First Lady Lisa Marcos. Ngayon mga kaibigan, ito po yung issue dito mga kaibigan dahil naglabas na po ng isang update ang coroner's office ng Los Angeles County. Ito po ay basahin po natin dahil ito po mga kababayan ay nababalita ngayon sa mainstream medias at dito sa mga website ng mga news online. Katulad dito mga kaibigan, tingnan natin dito sa kagugulat-gulat ito mga kaibigan dahil balitang nabulaga tayo dito sa balita nito mga kababayan Ito sa Billionaire News Channel, babasahin lang natin Ipa-flash ko lang sa screen Ito ang sabi dito sa headline ng Billionaire News Channel. After much speculations, the medical examiner of Los Angeles, California has confirmed that Paulo Tantoco, a scion of the billionaire clan that owns the upscale Rostans luxury retail empire, had died of drug overdose. Okay? Dito naman po tayo sa sa isa pang website. Ito kasi mga kababayan, pag may mga issue tayong pag-uusapan, kailangan po natin maghanap ng mga patunay na masiguro natin na hindi tayo na mapi-fake news. Okay? Ngayon dito naman sa website ng Politico, headline po ito. Ito nasabi dito, film gala turns fatal. Ito yung sinasabi ko sa inyo na MIFF gala, tribute gala na ginanap dito sa Beverly Hilton Hotel. Ito yung film gala turns fatal. Rostan Sion Paulo Tantoco died from cocaine overdose. LA coroner confirms. Okay? Ngayon mga kaibigan, mayroon po tayong babasahing details dito para at least madagdag kaalaman sa atin lahat kasi pati ako naghahanap din ng katotohanan at gusto natin po malaman ang mga isyu na naglalilipa na ngayon na base sa ating mananaliksik mga kaibigan. Mga kababayan, basahin po natin dito sa website ng Hollywood LA News. Ito nasa dito sa Hollywood LA News dito sa website nila. Basahin ko lang po mga kaibigan. LA, Paulo Tantoco, 44, died from overdosing on coke. Case number 2025-04377. Los Angeles County is reporting the death of 44-year-old Asian male that occurred
at the Beverly Hilton Hotel located at 9876 Wilshire Boulevard in Beverly Hills. The coroner's office identified the man as Juan Paulo Tantuco, and manner of death, accident. Cause of death, cocaine effects. Other site significant condition, probable cardiovascular disease. So, siguro may iniindi na po ito sa si Sir Tantoco sa kanyang puso. At yun, accidentally, na-overdose siya sa cocaine sa paggamit ng drugs. Pero confirm na ang kinamatay niya ay ang paggamit ng cocaine at na-overdose. So, patuloy natin basahin mga kaibigan. RIP Juan Paulo Tantoco, January 6, 1981 to March 8, 1925. Formal pronouncement of death was made on Saturday at 12:05 p.m. Ruling of the Deputy Medical Examiner was, ito po yung sa Coroner's Office, published on July 9. So, July 9 lang, nung isang araw lang, lumabas itong report na presumably after the result of toxic screening had come back from the lab, this is considered an accident, an intentional drug overdose. The decedent was a Filipino business executive who was part of the family known of owning the Rostan's retail chain in their home country. He was in the United States. He was in the United States apparently as part of the entourage of the Lisa Aranita Marcos, First Lady of the Philippines, who was promoting the Manila International Film Festival in Hollywood from March 4 to 7. The IFF's tribute gala was held on March 7 at the Beverly Hotel, and his body was repatriated. It is not the LAPD, but the Beverly Hills Police Department had just jurisdiction on this area. So yun mga kaibigan, basahin nyo na lang po yan, buksan nyo doon sa website ng Hollywood LA News. Ngayon ang ating po dito mga kaibigan, alam nyo bakit? Since ito po ay official, what is this, travel, o official business ng First Family or ng First Lady, ito po ay sa akin opinion mga kababayan, dahil ibang po ito, ibang kaso mga kababayan, ito po ay sa aking opinion ay pwede ito makonsider na national security. Di ba? Kasi marami tayong pinag-uusapan sa mga yung iba dito, yung ating mga politiko at sa mga military, talagang concern sila sa personal national security natin ng ating bansa. At mga kaibigan, for your information, marami po klase ang national security, ang national security ang pag-uusapan. At posible itong issue na ito ay pwede pumasok ito sa societal security. Ito po kasi ang pinag-uusapan dito ay nakasalalay dito ang ating integrity, identity, at ang ating karakter bilang Pilipino. So, hindi po ito magandang usapin sa ibang bansa, sa mga karating na bansa natin. Itong nangyaring ito kay Sir Paulo Tantoco na drug overdose, lalo na ito ay isang official na dineclare na kasama sa entourage ng First Lady Marcos. Di natin alam, mga kaibigan, kung nandoon mismo sa venue ang ating First Lady. Marami dyan nagsasabi na papanood nyo yun, kayo na lang po ang mag-research niyan, ayaw ko manggaling sa akin. Pero ang isang confirm dito ay part ng entourage. Ito siya, si Mr. Paulo sa First Lady. Official business po ito. At ito mga kababayan, mayroon dito pang isang issue na nabasa ko lang kay Pinos ni, nakita ko lang ito sa online, Ito di ko na isa-isa nito mga kababayan. Kung interesado nyo, i-zoom nyo lang, basahin nyo. Pero dito lang, mayroon lang ako dito discuss na sa investigation status, open pa ito. Itong kaso na ito. Hanggang ngayon, open pa pala ito. So, hindi pa ito nagko-close. At mayroon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na person of interest na iniimbestigahan. Di natin alam kung kasama si First Lady dyan. Basta 6 ang naiimbestigahan. Mayroon an ongoing na iniimbestigahan. At mayroon pa nga nakalasa dito sa baba, kung babasa na ito sa baba, travel restriction have been requested through the California Office of the Attorney General for the above individuals as precautionary measures until further clarification can be made regarding
the Mr. Tantoco's death. So, ito yung mga nakarampa ito, parang inano yata, pinagbawal muna sila magbiyahe. So, di ko alam kung may connection ito doon sa napabalita noon na hinuli daw si ang first lady, dinitini daw muna kasi kailangan siyang kausapin or imbestigahan. So, di natin sure yan, yung balita na yan. Basta napanood ko lang yun sa social media. So, mga kaibigan, ang atin lang dito mga kaibigan, alam nyo, ito po ay isang patunay na ang Panginoon ay hindi natutulog. Gaano man itago natin ang katotohanan, lalabas at lalabas din ang katotohanan. So, itong katotohanan na ito na yung nagsasalita. At sana naman hindi na ito pasinungalingan. Ang atin dito is ano ang dapat gawing aksyon ng gobyerno or ng First Family, lalo na si First Lady Marcos, kailangan siya ng paliwanag dito ng taong bayan, di ba? Kailangan magpaliwanag siya kung ano ba dito, involved ba siya, may kasali ba siya rito, or ano bang opinion niya rito, anong maitutulong niya doon sa kaso ng Paulo Tanto. Kasi part of entourage ang namatay si Paulo, di ba? At balita natin, close friend ng family Marcoses, di ba? Ng pamilya Marcos itong Tantoco family. So, imposibleng mananahimik na lang sila ng forever na wala silang gagawing action para makatulong sa pamilya Tantoco, lalo na nakasama sila si Mr. Tantoco sa kanyang official business or official travel doon sa LA. Nagkataon lang na nagkapareho ng date, no? Sunod-sunod na date. 7, nagkaroon ng gala. 8, natagpo ang patay. The same location, the same hotel. So, kayo na po ang bahala mga kaibigan. At mag-aantabayan tayo. Dahil itong Undersecretary si Auntie Claire, magaling ito mag-explain. And I hope this time, pag-isipan niya mga sasabihin niya. Dahil ang mga Pilipino ngayon, nag-aabang ngayon ng mga paliwanag tungkol dito. Dahil ito po ay, sabi nga, whether you like it or not, this is a national security issue. Di ba? Makakapekto ito sa kredibilidad, identity at karakter ng Pilipino at lalong-lalong sa First Family. So, mag-aantay po tayo sa anumang pronouncement or magiging anunsyo ng Malacanang paliwanag tungkol dito. Okay? So, yun lang po mga kababayan. At bago po magtapos tayo, panoorin natin itong clip ni isa ito si Dinches, na-confirm natin ito, na isa ito nagpatunay na totoo yung balita, Kasi ito si Dinches, sinusubaybayan ko ito, isa itong influencer na nakabase sa Beverly, doon mismo sa LA. So, panoorin po natin ang kanya. Guys, major update. Now, as you know, pinagbawalan ako magsalita about sa case na to kasi nga, ayun, na-forward ko ng mga documents and everything that I know to the proper people who will be able to use the information that I have. However, dito sa County of Los Angeles, lumabas na ang result ng Coroner's Office sa death ni Paulo Tantoco na makikita nyo doon. If you go to search for the case number 2025-04377, makikita nyo ang cause of death ni Paulo Tantoco, which is effects of cocaine with underlying conditions of cardiovascular disease. So basically what triggered that is the effects of cocaine. Now this is a major update, you guys. So that only proves na ang cause ng kamatayan ni Paulo Tantoco is cocaine. Now, everything is going to unfold. Relax lang tayo, Relax lang talaga tayo. Let's trust the process. Let's trust BP Sara. Everything will unfold on its own. God save the Philippines. Yun. Sana hindi tayo umabot sa, sabi nga yung nakakabinging katahimikan tungkol sa issue na ito. Ang First Lady at ang First Family. At lalo na doon sa mga tagapagsalita nila. Huwag natin tawagin attack dog. Yung mga tagapagsalita nila. Kung ano po ang kanilang opinion, anong kanilang reaction ito sa issue na ito. Kasi mahirap ito pasinungalingan dahil sa US na ito nanggaling na balita, mga kababayan. So yun lang po at patuloy po tayong maging alerto, mapagmasid at manaliksik. Dahil sa panahon ngayon, iba na po ang may alam. At tandaan nyo po na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin.
Anumang pilit natin itago ang katotohanan, katotohanan ay lalabas at lalabas din. At anumang pilit natin ituwid ang mali at sabihing tama ang mali at kasinungalingan, ito ay badbalang araw lalabas ang katotohanan. So wala pong magwawagi at wala pong forever na mamayagpag ng mga kasinungalingan. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay at salamat sa inyong panonood sa channel na ito. At kung hindi ka pa napag-subscribe sa channel na ito, i-hit mo lang ang subscribe button para po ma-update kayo sa susunod ko pang i-upload ng mga video. God bless us all. God bless the Philippines.